Habang nagbibisikleta si Shoyu ay napahinto ito sa tapat ng telebisyon kung saan ipinapalabas ang larong volleyball. Humanga ito sa nanalong team na nagmula sa paaralan ng Karasuno High at sa sikat na player na tinatawag na Little Giant. Makalipas ang mahigit 3 taon, sa wakas ay natupad na rin ang pangarap ni Shoyu na makalaro sa paligsahan ng larong volleyball. Ngunit sa kabila ng determinasyon ay mukhang malabo itong manalo sapagkat pawang mga baguhan ang kasali sa team nila, at isa pa ay matatangkad at sikat ang kanilang makakalaban. Kinabahan ang ka-team ni Shoyu dahil sa mga naririnig nila tungkol sa magaling na player na mula sa paaralan ng Kitagawa kaya lalong nawalan ang mga ito ng pag-asang manalo. Gayunpaman, determinado pa rin si Shoyu na lumaban nang bigla itong makaramdam ng tawag ng kalikasan. Nang makarating sa may pinto ng banyo ay narinig ni Shoyu ang pangmamaliit sa kanila ng kabilang team, bagay na ikinagalit nito, kaya pinagsabihan niya ang mga iyon pero tinawanan lang siya ng 3. Dumating si Kageyama, ang binyansagang hari ng court, at sinabing mag-ensayo na ang 3 kesa mang maliit ang mga ito ng kalaban gayong hindi nga sila kasali sa laro kahit bangko man lang. Dahil sa takot ay agad na tumakbo paalis ang 3 habang umakto namang matapang si Shoyu kaya sinabihan siya ni Kageyama na hindi pa nga siya handa kaya huwag siyang mayabang magsalita kaya tuloy siya na pagtatawanan. Gayunpaman, hindi nawawala kay Shoyu ang determinasyong manalo kaya sinabi nito na maipapanalo nilang 6 ang laban, ngunit para kay Kageyama ay hindi sila magpapatalo sa kanya. Nagsimula na ang ensayo at mapapansin ang pagkamainitan ng ulo ni Kageyama sa pagkakamali ng ka-team nito kaya pinagsabihan ito ng coach nila. Sa pagsisimula ng laro ay mapapansin ang pinagkaiba ng dami ng grupo ng magkabilang panig pero ganun pa man ay hindi yun hadlang para sa hangarin ni Shoyu. Sa unang round ay mapapansin na hindi man lang makapuntos ang team ni Shoyu pero patuloy lang ang pagpapalakas nito ng loob sa mga ka-team niya. Dahil na rin iyon sa pinaghirapan niya para lang makasali sa paligsahang iyon sapagkat balang araw ay nais niyang maging katulad ni Little Giant. Kahit pinagtatawanan na siya noon ng iba niyang kaklase dahil pawang mga babae lang ang sumasali sa volleyball ay itinuloy pa rin ni Shoyu ang kanyang pangarap. Kahit mag-isa lang ay madalas pa ring mag-ensayo si Shoyu para makasali sa paligsahan, subalit sa pagkakataong ito, hindi man lang sila makapuntos laban kina Kageyama. Sa taas ng pangarap ni Shoyu ay nang-aabala pa ito ng kaibigan para lang makapag-ensayo siya hanggang sa maipakita niya na sa mismong laro kung gaano siya kataas tumalon ngunit hindi niya naman tinamaan ang bola. Patuloy ang pagpuntos ng kalaban ngunit dahil sa muntikang pagsablay ng isang player ay nagkainitan pa ang mga ito sa kalagitnaan ng laro. Napansin ng dalawang taga-score na parang ayaw magbigay ni Kageyama ng pagkakataon sa mga ka-team nito para makatira hanggang sa biglang tumilaog si Shoyu dahil sa paghabol nito sa bola. 1 puntos na lang at matatalo na ang Team Yukigaoka kaya lumapit ang isang ka-team para sana sabihin kay Shoyu na aayaw na siya dahil ayaw nilang masaktan si Shoyu at isa pa ay halata naman na mas magaling ang kalaban nila, ngunit tumayo si Shoyu at sinabing hindi pa naman sila talo. Dahil doon ay nagpatuloy pa rin ang laro hanggang sa maka-score na sina Shoyu. Nagalit muli si Kageyama pero sinabi ng ka-team nito na hindi na rin naman makakahabol sa puntos nila ang kabilang team maliban na lang kung may himalang mangyari. Nagpatuloy pa rin ang laro hanggang sa dumula sa kamay ng ka-team ni Shoyu ang bola pero nagawa pa rin iyong habulin at tamaan nito. Hindi nasangga ng kabilang team ang bola ngunit sa kanila pa rin ang puntos dahil sa labas ng court tumama ang bola. Humanga si Kageyama sa ginawang iyon ni Shoyu kaya masasabing desperado nga itong manalo. Hindi matanggap ni Shoyu na talo sila sa una at huling opisyal na laban niya sa junior high school kaya nanatili lang itong walang imik hanggang sa pauwi na sila. Nang pababa na sila sa hagdan ay nakita nila ang Team Kitagawa kaya tumakbo pababa si Shoyu at sinabi kay Kageyama na kung si Kageyama ang tinatawag na hari sa loob ng court ay balang araw ay matatalo rin umano niya ito. Nagsalita si Kageyama at sinabing kung nais manalo ni Shoyu ay kailangan nitong maging malakas. Dahil doon ay mas nilakasan ni Shoyu ang kanyang loob at mas pinag-igi ang kanyang pag-insayo hanggang sa maging high school na siya. Sa Miyagi Prefectural Karasuno High School siya pumasok, ang paaralan ni Little Giant at kung saan siya sasali sa team ng volleyball pero laking gulat niya nang makita niyang naroon din si Kageyama. Pangako pa naman niya sa sarili na tatalunan niya ang hari ng team ng Kitagawa kaya inisip ni Shoyu na baka kamukha lang yun ni Kageyama pero nang maalala niya ang mga pinagsasabi nito noon ay nakumpirma niyang ito nga si Kageyama. Namukan din siya nito pero hindi nito alam ang pangalan niya kaya nagpakilala siya dito at sinabing nangako siya sa sarili niya na hindi na siya muling matatalo ni Kageyama, ngunit paano umano niya yun magagawa kung pareho sila ng team. Dagdag pa ni Shoyu na bakit hindi na lang ito sa paaralan na may malakas na team pero ayon kay Kageyama ay ayaw sa kanya ng malakas na paaralan ng lalawigan.
Dumating doon ang kapitan ng team at binati si Kageyama kaya napapunta si Shoyu sa likod ng tatlo. Napansin niya na mas matangkad si Kageyama pero di hamak na mas malaki ang katawan ng iba. Habang kinakausap ng mga ito si Kageyama ay sinubukang makisabat ni Shoyu kaya nang mapansin siya ng tatlo ay medyo nagulat ang mga ito dahil silang dalawa pala ang magkalaban sa napanood nilang paligsahan noong isang taon. Inisor siya ni Tanaka sa pagiging maliit niya pero ipinagmalaki naman ni Shoyu na kaya niyang tumalon at siya umano ang magiging alas ng Karasuno. Nainis si Kageyama sa kanyang narinig at sinabing kung nais nitong maging alas dapat nag-improve na si Shoyu dahil kung hindi ito magsiseryoso ay mag-aaksaya lang ulit ito ng 3 taon. Nagalit si Shoyu sa sinabi ni Kageyama at sinabing ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya kaya huwag siya nitong sasabihan na balewala lang ang lahat ng iyon. Sinubukan silang awatin ni Kageyama at sinabing hindi sila magkalaban pero hinamon ni Shoyu si Kageyama ng one-on-one. Biglang dumating ang vice principal na mahilig sa gulo kaya binalaan ni Tanaka ang dalawa na huwag magpahalata na nag-aaway, ngunit sa halip ay itinuloy pa ng dalawa ang hamon dahil pareho nilang sinasabi na iba na sila kumpara noong nakaraang taon. Nang mag-serve na si Kageyama ay nagulat si Shoyu sa jump serve nito na ngayon niya lang nakita kaya hindi niya nasalo ang bola. Talagang may nagbago nga kay Kageyama kaya agad na tumayo si Shoyu at ipinakita ang mabilis niyang pagkilos para masalo ang bola, ngunit sumablay siya at tumama sa mukha ng vice principal na naging dahilan ng pagtalsik ng wig nito kaya pilit nilang pinigil ang pagtawa, at dahil doon ay ipinatawag nito si Sawamura para kausapin. Ibinalita ni Sawamura na wala ng kaparusahang magaganap basta kalimutan na lang umano nila ang kanilang nakita. Sinabi ni Sawamura na hindi niya alam ang motibo ng dalawa kung bakit ang mga ito pumasok sa Karasuno pero sigurado siya na naroon ang mga iyon dala ang tagumpay sa kanilang isipan. Ang Karasuno ay isa sa mga nangungunang team sa lalawigan mula pa ng mga nakaraang taon. Isang beses na rin silang nakasali sa Nationals at ngayon ay nasa pang-8 sila sa ranggo, hindi malakas at hindi rin naman mahina kaya tinatawag sila ng iba na fallen rivals at uwak na hindi makalipad. Naalala ni Shoyu noong panahong napanood niya sa telebisyon ang Karasuno High at hangad niya ang makarating din sa parehong court na iyon. Para makamit iyon ay sinabi ni Sawamura na kailangan nilang magkaisa bilang team dahil kahit gaano pa kagaling at kalakas ang determinasyon nila, kung hindi sila magkakasundo ay wala ring mangyayari. Dahil doon ay pinaalis muna ni Sawamura ang dalawa at sinabing hindi ang mga ito makakasali hanggat hindi nila natatanggap na magka-team sila. Inis na inis si Kageyama at sinabing mas pipiliin na lang niyang maglaro mag-isa kesa makasama si Shoyu. Natawa na lang si Sawamura at sinabing sa larong volleyball hindi pwedeng hawakan ng isang player ang bola ng 2 beses kaya paano umano ito maglalaro mag-isa. Pinagsaraduhan sila ng mga iyon kaya nanunood lang si Shoyu mula sa bintana nang biglang tumayo si Kageyama at sinabing ayaw niya nang mag-aksaya pa ng oras kaya hahamunin umano niya ang mga iyon ng 2 laban sa 2. Magiging magkakampi sila at magkukunwering magkasundo para kapag sila ang nanalo ay papasukin na sila muli sa court. Dagdag pa ni Kageyama na hindi sila matatalo hanggat hindi makikialam si Shoyu sa kanya kaya naiabangan na naman dito si Shoyu. Kinagabihan ay nagkasundo na ang dalawa na hominin na nga ang mga senpai nila at sinabing ipapakita nila ang pagtutulungan nila bilang team at kung matatalo man sila ay tatanggapin nila ang kahit na anong penalty. Pumayag si Sawamura at sinabing may 2 pang baguhang first year na kasali kaya magiging 3 laban sa 3 ang laro. Si Tanaka ang pang-3 sa team ni Kageyama at Shoyu, at ang penalty kapag natalo sila ay hindi magiging setter si Kageyama hanggat naroon silang mga 3rd year. Iyon ay dahil wala umanong pag-asang manalo ang team kung makasarili ang setter, bagay na ikinainis ni Kageyama kaya sinabi ni Sawamura na mag-isip ito at ipanalo ang laro. Nagtaka sina Tanaka kung anong rason ni Sawamura kung bakit ito ganoong kastrikto sa dalawa, habang sinasabi naman ni Shoyu kay Kageyama na ayos lang kahit hindi ito setter, bagay na lalong ikinagalit nito dahil ang setter ang control tower ng team. Ipinaliwanag ni Kageyama kung bakit mahalaga ang posisyong iyon kaya naintindihan ni Shoyu ang punto niya. Dahil doon ay persigido ang mga ito na mag-ensayo na maayos bukas upang maipanalo ang laban sa Sabado. Gumising sila na maaga para magamit muna nila ang court bago mag-alas 7 ng umaga, ngunit pagkarating nila ay nakalock ang pinto. Biglang dumating si Tanaka dala ang susi para tulungan ang dalawa na makapag-ensayo. Tinulungan niya ang dalawa dahil para sa kanila ay kapag nagsama ang dalawang iyon ay magagamit nila ang kombinasyon ng mga ito at mas lalong magiging malakas ang Karasuno.